Ngayon, nasa linya na si Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson po ng NCRPO. Major, good morning, ma'am. Yes po, magandang umaga po. Thank you for your time. Ito po si Chacha. Go, Cha. Magandang umaga po, Major. Major, anong current security situation po natin ngayon dito sa paligid po ng Batasang Pambansa? Sa ngayon po, nakadeploy na po yung ating mga personnel. Nandito po ngayon si Regional Director sa area po ng Batasan para po ensure na nakalatag po yung ating mga CDM contingents. Nagkakaroon po tayo ng briefing para po patuloy na i-remind sa ating mga deployed personnel regarding sa policy natin ng maximum tolerance at syempre yung ating pag-maintain ng police operational procedures at ang karapatan ng ating mga kababayan sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Oo, nasa mga balita po, more than 21,000 po na mga kapulisan ang nakadeploy ngayon, no? For the security po, hindi lang ng Pangulong Marcos Jr., maging ng mga kongresista, senador at iba pang pupunta dyan po sa Batasang Pambansa. Saang lugar po pinakamalaki ang deployment ng kapulisan natin dito sa areang to? If you can share po, no, kung okay lang ma-share po yung impormasyon na yon. Yes po, meron po tayong isa po sa mga malaki nating deployment ay nasa area ng Capital Estates 1 kung saan po doon po yung venue ng programa ng Sanlakas at ng Bayan. Ganon din naman po dito sa may area ng naglagay din po kasi tayo ng ating mga deployed personnel sa Manila AOR kung saan po may mga posible rin po tayong mga lightning rallies na mga magaganap. So, ang pinakamalaki po nating deployment doon sa ating nasa 25,000 na deployment sa ngayong araw na ito, ayun po nasa ating anti-criminality o yung mga lagi po nating dinedeploy sa ating mga places of convergence, sa ating mga terminals, ganoon din po sa ating mga nag-checkpoint, border control point. Oo. Sa ngayon po ba, ilang grupo ng rallyista ang nabigyan po ng permiso for the rally? Bali, meron po tayong 3 grupo ng mga rallyista. Ito po yung Sanlakas, Bayan at saka po yung Better Brighter Movement. May paramdam ko kapatid. At nasa ang area po sila sa ngayon para din po sa mga nakikinig sa ating motorista. And if ever lang po, baka merong mga iba na gusto rin pong magpahayag ng kanilang damdamin pero wala pong kaukulang permiso. Saan naman po sila po pwede kung sakali? Or po pwede po ba sila mag-rally kung walang permiso? Regarding po sa pagrarally ng mga walang permit po, may mga pwede naman po silang pagbigyan. Yun nga lang po, depende po yan kung saan lugar po sila aabutan. Kasi meron ang atin pong Better Brighter Movement, sila po ay nandito sa may harap ng Commission on Audit. Yun naman pong ating Sanlakas at Bayan ay dito po sila binigyan ng permit sa may Capital Estates 1. Ito po yung mga lugar na inalaw po para sa kanilang mga programa. Sa ngayon po, meron po tayo mga ilang rallyista dito sa may Philcoa kung saan maaari po siguro ito po yung grupo na pupunta po naman ng area ng Capital Estates 1. Oh, so yung mga napayagan natin within the vicinity of Batasang Pambansa, 3 grupo lang po yun. And then yung other groups, kung sakali mang hindi nakahingi ng permiso, saan po sila po pwede, ma'am? Pwede po siguro mag-join sila. Depende po sa grupo kung anti po sila or pro. Pero po, ito lamang po yung mga areas na pwede pong magkaroon po ng mga rallies or mga pagtitipon. Itong 2 lugar na ito lamang po. Oo. Meron po sinasabi, ma'am, na grupo po naman converging dyan po sa DENR, sa Circle. Ito ho ba ay may kaukulang pong permiso na? Sa ngayon po, inaalam po natin kung ito po yung grupo ng Sanlakas at ng Bayan na nagko-converge po sa ngayon at para pakapunta po sila dito sa venue kung saan po sila inalaw ng Quezon City. Opo. Baka lang po nag-iipon-ipon lang sila doon at iba-iba itong grupo pero kasama na ng iisang permit. Ganun po, Colonel. Okay. Major. Major, paano po yung mga magsusunog ng EPG? Sir. Pagdating naman po dun sa pagsusunog ng mga FPG, although wala naman po tayong talagang, sabi nga pong huhulihin agad-agad kung magsusunog po tayo ng mga FPG, kung kaya po meron po tayong kasama po na mga taga-DENR na magsasagawa po ng air quality monitoring. Doon po sa mga inaasahan natin na mga malalaking pagtitipon. So kung may matutukoy po na paglabag sa Clean Air Act or iba pang environmental laws, idodokumento po ito at magsasagawa ng kaukulang legal na aksyon alinsunod po sa kanilang mandato. Pero para po sa kaalaman na natin, hindi lamang naman po yung Clean Air Act ang ating i-implement. Pati po yung mga local ordinances natin, lalo yung open burning na isa pong local ordinance po dito sa Quezon City. Okay, and then ma'am, maximum tolerance po dito, ating pinaiiral, no?
Tama Maximum po, tolerance. palagi naman po, yung Oo. maximum tolerance po. Wala pong dalang mga barel to, di ba? Ang lahat ng mga nadyang contingent natin, right? Ang mga deployed CDM contingents po natin ay wala po silang dalang baril maliban lamang po sa kanilang shield at sa kanilang mga baton. Okay. Right, ma'am, paano po merienda itong boys natin, ha? Yung pagkain itong mga to, ang dami ho natin. Kailangan, well provided po sila. Yes po, ang atin naman pong mga pulis ay meron pong nakalaan na pang merienda, pang kung ano po yung aabutin na oras ng dapat nakainin po nila ay naka-ready naman po ang ating mga kapulisan. Opo, yes ma'am. Kasi ang aming pundalangin nga, maging mapayapa ang lahat ng ito na ating mairaos no, itong event na ito nang wala pong anumang pong alingas-ngas o alam nyo na, trouble. Salamat na marami, Major, sa inyo pong panahon sa aming pong programa. Maraming salamat po at magandang umaga. Alright, mga kapatid. Yan pong spokesperson ng NCRPO, si Major Hazel Asilo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.